Maging saksi tayo na saya at kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ako po si Father Eric Arada mula sa Archdiocese ng Lipa, Cotabato ng Parokya ng Santa Clara. Dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Maligayang Pasko na muling pagkabuhay sa mundo nating ginagalawan. Ang realidad ng kahirapan, karahasan at walang katarungan dahil tinatawag maging tao na may pag-asa. Hindi lang basta pag-asa ng tao, kundi nanggagaling sa paniniwalang si Jesus ay muling nabuhay. Sa gitna ng kalungkutan, kagipitan at sakit, dapat tingnan natin ang muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sapat ang ating lakas at yaman. Ang tawag, imbitasyon at ang hamon ng Easter ay maranasan natin sa kalooban ng ating sarili. Ako'y isang tao na muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat magsimula muna sa paniniwala at pagsampalatayang sa pagkabuhay dahil ito ang sentro ng paniniwala ng Kristiyanong Katoliko, pananampalataya, ipagtanggol, ipaglaban ang paniniwalang ito. Sabi ni San Pablo Apostol, wala sasay ang aking pangangaral kung hindi muling nabuhay si Jesus. Tayo mga Katoliko, kami bilang mga pari at tagapaglingkod ng simbahan, walang kabuluhan ng aming ministeryo kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Kaya nga lagi kong sinasabi na dapat nandun tayo sa simbahan nakikisa sa pagdiriwang ng misteryong Paskwa ni Kristo, ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay mula sa linggo ng palaspas hanggang sa linggo ng pagkabuhay, habang ibang Katoliko nagmamahinga na o nagbabakasyon dahil sa mahalagang araw ay absent na. Madalas tayo natutukso na bumigay sa mundo. Tayo ay nakikibahagi ng kapangyarihan na muling pagkabuhay. Sabi ni Papa Francisco, bilang Kristiyano tayo hindi mga tao na galing lamang sa libing. Ngayong linggo ng pagkabuhay at panahon ng Easter, tayo mga taong punong-puno ng liwanag, kagalakan, buhay at pag-asa na muling pagkabuhay ni Jesus. Gamitin natin ang kapangyarihan ito na natalo ito ang kamatayan. Wala nang lalakas pa. Dapat lumakas at magbago ang pananampalataya at hindi bibigay pa. Totoo may sala ang mga tao at ang namumuno sa simbahan at huwag maging dahilan nila ang pagsuko nila. Dapat tingnan si Jesus na muling nabuhay. Itong pag-asang nagbibigay ng panibagong buhay. Ito rin ang pagkakataon na sama-sama tayo nagbabagi na ng kagalakan at nagkakaisa ng pananalig sa Diyos. Let us pray. Dear Heavenly Father, I come before you on the Easter day with a grateful heart, thanking you for the sacrifice of your Son, Jesus Christ, and for the hope that His resurrection brings me. I rejoice in the victory over death, that He was won for me, and I celebrate the new life that has been given through Him. Amen.